ang reward. Buti, ito si Ate Janet eh. 10 Hong Kong dollars ang bigay na reward sa akin. Salamat Ate Janet. Thank you po. Ay, ayo. Thank you Ate Janet Rosario sa yung reward 10 Hong Kong dollars. Oh, di ba? May dollars ako. Thank you po Ate Janet Rosario. Yan, see you soon. Boss Mac, nakita mo yung official na candidate sa senatorial elections galing ng COMELEC, nag-post na GMA News. Narinig ko lang kanina yung mga pangalan, binasa ni George Garcia, pero hindi ko pa nakita yung listahan. Kaya itong si Kenneth Paul Albotra, dapat umattend to ng Quadcom at wag mo nang pagtakpan. Aminin mo na yung patungkol kaya Tony Halili. Maawa ka dun sa pamilya. Makonsensya ka naman. Di ba? Kawawa naman yung pamilya ni Mayor Halili. Kawawa rin yung mga constituents niya. Alam niyo, mahal yan ng Tanawan. Dahil nga po napakagaling na mayor at talagang inaalagaan po ang kanilang bayan. Ayaw nga nito ng mayroong mga droge kasi nga anti-drug Caesar siya. Kaya lang ito nga pong mga drug lords, meron po akong nabasa, sabi nilagyan daw ng reward ang kung sino man ang makaka-gurgur dito kay Mayor Halili. Para po, syempre, para mag-prosper nga naman yung negosyo nila. Baka nalulugi na sila sa sa Tanawan kaya alam niyo po, kawawa talaga buti na lamang talaga at mayroon pong Quadcom. Kasi po ngayon sa Quadcom, posible po na makakuha po ng hustisya diyan si Mayor Halili na hindi niya nakuha sa mga kapulisan. Sana nga po talaga ay mas galingan pa po ng Quadcom. At itong si Kenneth Paul Albotra, i-cite in contempt kapag po nagsinungaling. I-cite in contempt kasi hindi dapat yan dapat nga hindi pulis yan gumagawa ng ganong katinding kasalanan, di ba? Ate Jai, shoutout Ma'am Janet Rosario, salamat sa pa-blessing kay Sir Mac, sabi ni Ate BUT. Thank you po. J8, sa Quadcom, baka nandun si Mayor Sweet Alili para magbigay ng testimony tungkol sa kanyang ama. Tama, sana nga sa darating na Kaya lang this week yata wala pa parang next week pa yata yan, J8. Grabe, no? Grabe ang Quadcom kasi ang galing ng kanilang pag-iimbestiga. Nalalaman natin kung sino talaga yung mga walang kwentang tao dito sa mundo, yung mga walang mga kriminal. Sabi ni Diosdado Bulawan, Bato, mahiya ka naman sa hearing, dagdag gastos ka na lang, mahiya ka naman sa buong bansa. Yun nga po, walang hiya yan si Bato. Eto si Kenneth, Kenneth Paul Albotra, patawag mo din ba, Senator Bato, sa Senate hearing? Sa EJK? Patawag mo para malaman natin kung anong katotohanan dyan Kaya lang alam naman namin, lilinisin nyo lang mga pangalan nyo dyan Lilinisin nyo lang yung mga dyan Mga dyan, mga katarantaduan dyan ninyo nung panahon ni Digong. Yun lang naman ang gagawin ninyo dyan. Kaya kayo magpapa-Senate hearing sa EJK para pagtakpan si Digong. Ray Baradas, no to Bato. So ngayon po, puntahan po natin to. Etong pahayag ni General. General na to si Brigadier General Jean S. Pajardo. Galing nito si Jean Pajardo. No? Kita nyo, na tuloy, na akit ang kanyang ranggo kasi magaling.
Wala pang Pogo topic sa Quadcom, EJK topic pa rin sa next hearing. Okay, Kuya Cristobal, Mac, may video si DJ Byron about kay Bongo na tinatanggi niya may reward. 2016 may video siya na patunay na may reward talaga. Sige po. Okay, dami na issue, haba na, promoted na siya, tama. Ate Lori, Noto ba to? Go, Aimee Marcos at Salvador, sabi ni Ray Baradas. Ayan. So ito po, pahayag naman ni General Pajardo patungkol po sa issue ng kay Barayuga, kay Mayor Halili, sa kay Royina Garma. Panoorin po natin. Pati kay Albotra pala. During the Quadcom hearing, may nabanggit nga po si dating Colonel Royina Garma na a certain Major Albotra, but there was no first name mentioned during the Quadcom committee. So what we did, in the interest of transparency, we checked yung PAIS ng PNP and it appears merong 5. Yun yung sinasabi ng ating Chief PNP na merong 5 surname na Albotra doon sa PAI, so Personnel Accounting Information System ng PNP, bagamat yung 3 doon ay retired na, nag-retired nung even prior doon sa insidente, 1987, yung isa PCINP pa, 2014 and 2018 nag-retired. Yung isa naman ay nag-resign na po, resign, at may isa na lang pong active na Albotra doon po sa PAIS system po ng PNP. Bagamat wala ngang minimension na pangalan itong si Royina Garma, then we really have to check yung background ng mga pulis na ito. Hindi po kasi maalala, pero tama yon, PRO7, Albotra, Kenneth Paul. Ngayon po yung Kenneth Paul Albotra na yon, ano siya, floating ang kanyang status. Kaya po ito, dapat po talaga dito umattend. Kaya lang, dahil nga floating, baka mamaya magtago na to. Saan sila na-assign at during the time ng incident na nangyari noong July 2, 2018. So sa ngayon, kausap ko si General Torre, ang ginagawa na lang si ADG ngayon ay nire-retrieve nila yung mga case records nitong mga cold cases, including itong kaso ni Mayor Halili nga po. Ma'am, hindi ba yung Kenneth Albotra po yun? Siya po ba yung isa sa mga active? Yes. Isa po siya doon sa nasa active service pa po. Pero siya po nakausap na po ba ng CIDG? Meron ba siya kinalaman doon sa Halili? I'm not sure, sir, kung napatawag na po ito ng CIDG, but I understand, I've heard na interview na ata itong si Kenneth and he denied any knowledge. But again, ang gagawin ng PNP dito is to really dig deeper dito sa kaso na ito. At nandun tayo sa process kasi more than 5-6 years na nangyari yung insidente. So the CIDG is now in the process really of retrieving, restudying, and assessing kung asaan-saan ba humantong at anong naging direksyon ng investigation with respect dito sa pagpatay kay Mayor Halili. At not only dito sa case ni Mayor Halili, lahat ng mga sensational cases involving particularly yung mga elected officials na napatay during the time na sinasabi nga na naging ganito yung sistema. So ito yung ginagawa ng CIDG ngayon. Ma'am, nung time na napatay po si Mayor Halili, kung alam lang po, kung nakasama lang po saan po naka-assign itong si Kenneth Albotra? Well, without pinpointing to anyone, we have to again observe as again due process, no. Hindi tayo nagko-conclude na siya na nga itong sinasabi, but again, in the spirit of transparency, itong si by the way, hindi mali yung ranggo niya eh. As of now, major o kapitan. Kapitan pa lang siya ngayon. Kapitan si Kenneth Albotra. But he will be given his time in his day in court to really clear his name. Although sinasabi nga niya na wala siyang kinalaman dito. At testimony alone, bagamat ito ay may weight because it was given during the Quadcom committee, so under oath siya. So titingnan natin, ibabacktrack natin. But based sa record, siya ay naka-assign sa Pro 7.
Ma'am, sino po ang Pro 7 that time? Regional Director. 2018, we will have to check. We'll have to check ng 2018 kung sino yung regional director nung during nung July to 2018, but based on record ay naka-assign itong ito at least particularly itong si Kenneth Albotra, si Captain Kenneth Albotra ng sa Region 7 siya. Ang tama ba dun sa kaso ni former Mayor Halibi, walang persons of interest, walang kasong naisampat against anyone? That we have to check. Again, kailangan mo nang i-retrieve yung mga case records dahil I understand na he was killed via yung sniper shot. Kung base doon sa mga reports nga dahil ongoing yung flag raising noon nung siya ay pinatay. So it appears based doon sa investigation I understand ay sniper yung pumatay sa kanya. So let us wait. The General Torre committed to give us more information with respect doon sa review ng case records. And again, also they have to take into consideration itong new revelations ni dating Colonel Ruina Garma. Kung if he can substantiate this, all the more better because ang sinasabi niya, mismong itong tao na ito ang kausap niya na umamin na may alam siya. So we have to again get more information from Ruina Garma kasi yun lang ang sinabi niya, a certain Major Albotra who claim, sabi sa kanya na may kinalaman sila doon. Ma'am, mga kasama ba sa mga cold cases na i-investigahan? During the past administration, more than 20 elected public officials. Many of the mayors were killed. Kasama po yun, sir. Kasama. Titingnan nga natin na kung sino yung mga na-involved na mga, particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration po. Definitely, this will be included doon sa i-review po ng mga cases. Not only dito sa case po ni Mayor Halili, the only reason kung bakit natin pinaprioritize ito because the specific case was mentioned during the Quadcom committee, sir. Ma'am, pero definitely iimbestigahan ako itong sino. Well, that will be the direction na gagawin po natin because unang-una ay maliban dito sa kanila, siya na lang ang active first pa dito sa 5 Albotra na nasa system natin. So definitely he will be considered as one of the persons na iimbestigahan po ng PNP. To be fair to him, although sinasabi niya na hindi siya yung tinutukoy, but definitely he will be questioned with respect to this case po. Ang ngayon pa, hindi pa siya restricted? I understand ay hindi pa po. So tumatakbo po sir yung investigation. Like I said, the testimony alone during last Quadcom committee we need to substantiate this claim with other available evidence and we really have to backtrack kung ano talaga. Just like what we did in the mga previous cases na iniimbestigahan natin. Case in point is yung kaso po ni General Wesley Barayuga. They really have to dig doon sa mga available case records. Baka meron naman ng pinupuntahang direction during that time but probably because of reassignment and transfer po ng mga investigator on case, then we really have to really start where the investigation ended at the time of the, at least during the time na iniimbestigahan po ito. Ma'am, sinabi din po dun sa pagdinig sa Quadcom na grupo, may mga grupo, itong si Albotra. Possible ba ma'am na yung grupo yung grupong binabanggit, kung totoo man ito, ay sila din po yung responsable dun sa kay Barayuga? Titignan po natin, ma'am. Titignan po natin sa ngayon. I don't want to preempt the ongoing investigation kung konektado ba lahat itong mga kaso na ito, kung isang grupo lang ba ang nagamit o responsable dito sa mga sensational cases po na ito. It's too premature to really pinpoint to one person and even a group po. But really, we have to give a little time for CADG to really dig deeper into these cases po. Among the court cases na nabuksan dahil nandito sa Quadcom hearing, yung kay PCSO, former PCSO Board Secretary Barayuga, kamusta na po yung tinatakbo ng investigation? Yung
Police Officer Santi Mendoza, nasa na po siya sa ngayon? Understand ma'am, ay nandyan naman po siya at readily available siya if ipapatawag po uli ng Quadcom committee, but we cannot really reveal right now yung kanyang location for fear of his security and safety. Yun po yung ine-request sa atin, not to mention yung kanyang kasalukuyang whereabouts po. But as of now po, naka-ready na po yung case folder for filing. Iniintay na lamang po yung may bahay po ni General Wesley Barayuga at iba pang mga kaanak ng mga namatay po para maisampa po natin formally yung complaint po. So kompleto na po yung case folder. Ready for, yes po, 2 counts of murder po. May nabanggit na ba yung mga pangalan, ma'am, na responsible doon? Sa yung mga respondent po? Definitely sir, ang mga kakasuhan po dito ay siyempre si Santi, si Lieutenant Colonel Santi Mendoza for admitting during the Quadcom committee of his knowledge. Bagamat nagsabi siya ng kanyang information, this will not exculpate him from this case po. And of course, yung Nelson Mariano na sinasabing kumontak dito sa sinasabing gunman. At of course, si Ruina Garma at si Edilberto Leonardo. These are the names and including talks na sinasabing nagbigay ng 300,000 kay Nelson Mariano. These are the names I understand na kasama doon sa complaint na isasampa ng CIDG and of course other John Does and Jane Does po. Kailan nakikita ang isasampa? Actually sir, actually ma'am, naka-ready na yung mga papeles. Iniintay lang po yung pag-appear po nitong pamilya po ni General Barayuga at yung isa pa pong namatay. Remember yung driver po. Is the PNP confident na this time it will lead to something na mabibigyan ng hustisya yung family ni Barayuga? Yes po ma'am, the PNP particularly the CIDG kahapon ay matagal kami nag-usap ni General Nick Torre and the CIDG is confident na aside dito sa testimony of course ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza ay mas magkakaroon ng linaw ito once they will be able to present other evidence relating to this case po. How about may paghahanap naman dun sa ibang suspect dun sa Barayuga? Yung Talks, yung Nelson Mariano? Yung Nelson Mariano ay kasama po siya ma'am doon sa nag-appear during the Quadcom committee. I understand he's also being secured as we speak po because sila po kung sakasakali po sa appreciation po ng prosecutor, bagamat titignan natin are they the least guilty ones. Kasi bago sila ang DOJ is also contemplating on and studying the possibility na malagay po sila sa witness protection program. Bagamat kung titignan natin yung guidelines po ng WPP, ang mga uniform personnel ay hindi po qualified na makapasok po doon sa WPP. But there is a certain provisions na pinag-aaralan po ng DOJ na ma-consider po sila doon na maging na mapasailalim po sa witness protection program. Tama ba? Yes po, doon po nangyari po yung insidente sa Mandaluyong po, noong June 30, 2020. Napataas ako ng konti kay Ilan Contra. Kung bukod sa na-ascend siya ng Region 7, anong mga trainings niya in unit? Well, again, we have to be fair sa kanya. No? We were not saying na siya itong tinutukoy, but again, in the interest ng transparency because his name was already mentioned in some of the news. Na-assign din po siya sa February 13, 2020, na-assign din po siya sa OCPNP. During the time ni Chief PNP Gamboa po, a few days, and then Pro 8, na-assign din po siya sa Pro 8. Na-assign din po siya sa Region 7. Na-assign din po siya sa Pro 4A. Operating unit? We have to check po kung ano po yung mga assignments po niya. I just they took note po yung mga years kung saan po naka-assign. But later po, nandito naman po yung PDS. Sa 4A siya. Actually, 1 day lang po siya na-assign sa 4A. Parang lumabas po yung order niya ng 4A but prior po ito.
prior po ito sa insidente po. Prior po ito sa insidente. Parang na-assign siya sa Pro 4A ng June 4. Opo. And then parang 2018 nanalify din po the same day yung kanyang order at bumalik po siya sa Region 7 po. Mga trainings, ma'am. To be fair, we are not saying na siya ay naging station commander siya sa Pro 7. Karamihan station commander, Provincial Mobile Force Company, again Region 7. And doon po sa Region 8 naman po nung ma-assign siya, Mobile Force Company din po. So doon lang po umikot yung kanyang assignment po, Station Commander and Provincial Mobile Force po. Both in Region 7 and in Region 8 po. So the training, sir, wala dito sa ano niya, sir, wala dito sa hawak ko, sa profile niya. Yun lang pong mga assignments po niya. Again, we have to be clear here, sir. No, we're not pinpointing na siya po yung sinasabi po ni dating Colonel Ruyina Garma, but again, he will be given his day in court to explain his alleged involvement dito sa kaso na ito. Ma'am, pa-clarify na ang cases to be filed. 2 counts of murder, kung kailangan nila case, or di ba siya na ang napatay ng driver? Sir, yung mga kakasuhan po is doon sa mga minention ko po kaninang name is with respect po doon sa murder po ni dating General Wesley Barayuga. And I understand, according to General Torre, ang iniintay na lang, ma'am, is yung availability po nung family po ni Wesley Barayuga. We have to double check po kasi binaril din po yung kanyang driver. I have to check kung ano pong nangyari po, anong status po. Ma'am, related to that, sinasabi niyo na possible na maging state witness under WPP? Just to be clear lang po. Just to reiterate, sir, yung si Lieutenant Colonel Santi Mendoza ay it's too early to even consider him na eligible po siya para pumasok po doon sa WPP because based po sa provision po ng WPP ay hindi po eligible ang law enforcers po, but there is a certain one provision po na pinag-aaralan po ng DOJ kung papasok po doon. Possible po itong si Santi Mendoza for disclosing yung kanyang knowledge with respect dun sa kaso po ni Wesley Barayuga po. And of course, yung isa pa na si Nelson Mariana who alleged na sinasabi na siya yung kumontak doon sa gunman. Identify namin. A certain alias lang po yung ibinigay po. Hindi po, yung talks po is si Sergeant Jeremy Kausapin na sinasabing nagbigay ng 300,000 di umano kay Nelson Mariano po. Accordingly, si Nelson Mariano po yung naghanap po at ng gunman po. So yung ganyan, wala pa man. Wala pa po, wala pa po. Yun yan dyan. Yes po. Ma'am, si Jen Kausapin, active pa ba siya ngayon o paano? Nag-resign na po siya sa serbisyo at sa ngayon po ang status po niya ay na on a wall status po siya dahil nung pinuntahan po siya, nung pumutok po yung kanyang pangalan dun sa last Quadcom committee na minention po siya ni Nelson Mariano. In fact, that was not the first time na na-mention itong si alias Tok. So turned out to be Jeremy Kausapin. Ay pinuntahan po siya ng CIDG. Subalit hindi po siya natagpuan doon sa kanilang bahay. Ang humarap po ay ang kanyang misis at nung humarap po siya sa pulis ay inabot po yung resignation letter po ni Kausapin at itinurn over din po yung kanyang issued firearms po. Ma'am, lumalabas siya bang nagbabayad ng mga gumagawa ng crime or ano bang participation ni Kausapin? Well, based doon sa mga revelation po ni na Santi Mendoza, in fact, in another case po na mention din po yung pangalan niya, lumalabas po siya ay tauhan po di umano ni Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo, and at the same time ay naging tauhan din at na-assign sa PCSO during the time na GM po si Ruyina Garma sa PCSO. Ma'am, update naman po doon sa
Nakapag-inquest na po sila kahapon, ma'am, at ang kasama po doon sa nakasuhan po ay itong isang pulis po na active po at yung kanyang pinsan po at dalawang alias Jeff at alias Lupin po. So kinasuhan po sila ng 2 counts of murder po. Ma'am, is it true na itong active na police ay nawawala from the restricted custody? Kung matatandaan niyo, ma'am, nung ating previous press briefing po ay na-mention po natin na meron tayong hawak na dalawang vital witnesses who confirmed na itong Mitsubishi Adventure na ginamit sa pagpatay ay it is being driven. Ang may dala po nito at gumagamit itong pulis po na ito. So pati po yung kanyang pinsan, and in fact these 2 witnesses also mention itong dalawang si alias Jeff at alias Lupi na laging kasama po ng ating pulis. At nung pumutok po ito based doon sa backtracking and investigation po ng Bulacan PPO ay pinahanap po ito. In fact, he was made to report dito po sa headquarters po ng CADG at dinisarmahan po siya at inilagay po siya sa restricted custody. However, nagpaalam daw po ito doon sa duty custodial na uuwi lang sandali at babalik, at subalit hindi na po siya bumalik. Kaya under investigation po at nirelieve na rin po yung police na naka-duty that time na pumayag po na siya ay lumabas. Obviously, maliban po sa AWOL cases, other admin cases will be filed against him, particularly for violating yung order po na under restrictive custody siya, and of course other insubordination of course doon sa utos na hindi siya po pwede pong umalis sa pending investigation po. Ma'am, going naman doon sa sinasabi ni Colonel Garma na nagbibigay daw ng mga pera doon sa reward system, si ano ba pangalan nito? Si Pedro Parumo. May nalaman na ba natin, ma'am, kung nasaan na siya ngayon? Pulis ba siya? Ano bang pagkakaroon? Lahat po to, sir, ay iniimbestigahan. We are closely coordinating po sa Quad Committee po to get more information as to the names po. I understand po lahat po ng nabanggit po na pangalan during the hearing po ay ipapatawag po ng Quad Committee. So we are closely coordinating and cooperating po sa Quad Committee to provide any assistance with respect sa paghahanap po nitong mga tao po na ito. And of course, doon sa mga na-mention pa ng mga pulis na aktibo po ay the PNP leadership committed to bring their person before the Quad Committee po. Ma'am, nabanggit din ni Colonel Garma dun sa hearing sa Quadcom na yung mga class 96 and 97 ay meeting daw prior dun sa pag-launch nga nitong war on drugs, ano? So, may mga nakausap na ba kayo ng mga 97, 96? Ano po ang makasabi naman ng iba na I'm sure hindi naman lahat nagpunta doon? I think some of the names mentioned were already invited po ng Quad Committee. Nakapag-appear na po sila doon at minention po yung ibang names. But again, sabi nga natin, as to the other names po, yan po yung ginagawa po ng CADG ngayon to identify kung sino-sino po yung sinasabing attendees during the said meeting na di umano ay pinatawag po ng dating Pangulo po. So kasama po yan sa tinatrabaho po ng CADG as we speak po. I hope you won't mind, ano? Kasi syempre kayo din po member ng class 90, ano? Yes. So, kayo po, for the record, hindi kayo umattend din doon, ma'am? For the record, sir, hindi po. But again, sabi ko nga, these are my classmates. But pagdating sa serbisyo, wala tayong titignan kung sino ito at kahit classmate. That is also the stand ng ating CPNP. Remember, over the weekend ay naglabas siya ng statement at sinasabing ang ating mga dating CPNP ay hinihingan din ng pagkakataon na makapagsalita. Again, to be fair to these former CPNPs na sinasabi ni Ruina Garma na lahat ng CPNP and even RDs ay alam itong alleged scheme po na ito. So to be fair sa lahat ng mga naging CPNP during the former Duterte administration, I think some of them already gave their statement. So we have to wait kung yung ibang mga CPNP ay magsasalita din. But
with respect to this stand po ng PNP leadership, nagsalita na po yung ating Chief PNP na iimbestigahan natin lahat ito. Kung sino man po ang ma-uncover na mayroong kinalaman dito sa nasabing alleged scheme, and no less than our SAG yesterday mentioned na no sacred cows. Wala tayong sisinuhin kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay non-commissioned officer, with respect kahit anong institusyon kagaling, lahat ito ay imbibestigahan at yun ang commitment natin sa sambayanan po natin. Ma'am, gano'ng kahirap kay Chief PNP na yung mga upperclassmen niya iniimbestigahan? Siyempre, ginagalat din niya yung mga nakaraang Chief PNP at buong institution itong nakataya dito ngayon, ma'am. I think we owe our fidelity to the public, sir. At sabi nga nila, yung ating relasyon sa ating mga naging boss, sa ating mga naging classmates, sa ating mga close friends within the organization, this has to really consider na hindi ito makakaapekto sa gagawin nating investigation. Sabi nga natin, we owe fidelity sa ating mga mamamayan na nagpapasweldo sa atin at yun ang ibibigay natin na commitment sa sambayan ng Pilipino na wala tayong sisinuhin at sasantuhin sa investigation po na ito. Ma'am, just for reaction lang, ito patanong lang po. Nagsabi daw po si Congressman Fernandez na sa PNP, manya naman kayo, hindi nyo nga makita si Harry Roque. Baka may reaction daw po kami. Well, yung efforts naman po ng PNP, particularly the tracker teams, ay hindi po humihinto po. Bagamat there are some challenges ka po talaga na na-encounter natin with respect sa manhunt po natin kay Atty. Roque. But we are not giving excuses po. But what we can give right now is our commitment na hindi po natin tatantanan yung paghahanap not only with respect kay Atty. Roque, pati na rin po doon sa iba pang mga personalities na hinahanap po natin. Ma'am, doon sa online sellers na mag-asawa, may update tayo. Yes po ma'am, today po ay nakatakda pong mag-inquest po yung Pampanga PPO, and I understand after po ng inquest po ay they will be presenting some of the suspects po at meron na po silang mga suspects po na under custody, particularly yung dalawang yung riding in tandem po. Remember nung last po natin na mag-usap, sinabi natin na meron po tayo na mga witnesses na makakapag-identify doon sa driver at saka doon sa back rider because nung merong instance po doon na wala pong takip sa mukha, particularly yung driver, pati po yung back ride. So na-identify po sila dito at na-identify na rin po natin yung mastermind. So iniintay lang po natin, ma'am, na matapos po yung inquest proceeding at naka-ready po yung Pampanga PPO, particularly yung Police Regional Office 3 to present po yung mga suspects po. Ma'am, malinaw na ako. Lumalabas po ma'am ay itong sinasabi, alleged na mastermind po na sinasabing online seller po ay sinasabing may malaking pagkakautang dito sa mag-asawang online seller. So yun po yung direction po ng lumabas sa investigation po ng Pampanga PPO. But without preempting po yung gagawin po nilang press con on this, but we have to commend po the efforts po ng Pampanga PPO for solving this case po, including yung pagkaka-identify po ng mastermind at they have in their custody po yung mga suspects and masterminds po. And of course, yung kaso po nung Capistrano na nasolve din. Bagamat yung sa Capistrano case, hindi pa po ito close kasi hinahanap pa po natin yung mga suspect dito, particularly yung police po. But we have to commend the efforts po ng Pampanga Provincial Police Office and Bulacan Provincial Office under the leadership of General Red Maranan. So, solved na ito, ma'am. Yes po, as far as these two cases is concerned, we consider these cases solved, but with respect po doon sa Capistrano case po, ay hindi pa po ito close because we are still conducting manhunt to, especially doon sa isang police at tatlo pa po niyang kasabwat po. Ma'am, doon sa Capistrano, hindi po na po tayo tinitignan. Hindi pa po natin na dinidiscount yung possibility na ito ay konektado po sa kanyang trabaho bilang isang elected officials, bagamat meron din mga personal na aspeto tayong tinitingnan. Until such time na ma-identify po natin yung mastermind behind this case ay hindi pa po natin sinasara. Sabi nga natin, bagamat solved ito with respect doon sa may mga direct participation, but as to the identity po ng mastermind, that's the only time we could honestly say kung anong naging motibo sa pagpatay kay Capistrano po. Do you know anong
nararamdaman ni General Martin sa, for example, nakapista, the Rayuga case, yung nalilink sa PNP, then kay Mayor Halili, PNP again. How do you feel about this, ma'am? Ano gusto sabihin sa sinasabi nyo that you know this to defending sa public and napapasyon? And yet, kayo mga nalilink. I mean, this is a sad time definitely for the PNP, for the institution, dahil sa mga lumalabas po ng mga statements and revelations na merong alleged involvement yung some na mga active PNP personnel dito sa mga kaso po na ito. But again, when the SILG mentioned yesterday na we have to be professional, we owe fidelity to our people. Yun yung sinasabi rin ng ating Chief PNP nung lagi natin siyang kausap na hindi natin titignan kung saang institusyon galing. Some of them are from the academy. Ang ating Chief PNP is from the academy. May mga na-mention same sa Philippine National Police, but hindi natin ito titignan sa institusyon na pinanggalingan because individual choice ito ng mga pulis eh. Bagamat ang affectation niya ay talagang sa institution, but the institution remains strong. We believe that the institution remains strong. This is a challenging time for the institution, but confident ang PNP leadership na malalagpasan ito. And the only way na malalagpasan natin ito is tutulong tayo na maresolba, maimbestigahan ng tama itong mga kaso na ito. That's the only way na makakabangon yung institusyon na wala tayong pagtatakpan, no cover up dito sa sinasabing alleged reward system. Sino ba ang talagang nagpasimuni ito kung totoo man? We really have to make those people accountable dito sa sinasabing mga illegal activities, not only dito sa mga patayan na sinabi, but of course dun sa sinasabi ni Ruyina Garma na alleged reward system na ipinatupad nung previous administration po. But we really have to give some time doon sa ating investigating unit. By the way, ang ating Chief PNP ay nag-create na po ng committee for this purpose, particularly yung mga with respect doon sa mga allegation na inilabas po ni Ruyina Garma at ang mga members po dyan, yung mga concerned directorates, and of course yung Special Investigation Task Force ay nag-create na rin po na pinangungunahan po yan ng CIDG. Ma'am, do you believe na, for example, this is a term ni General Martin ito, mag-open ng mga cold cases. Are you confident na matatapos sa term ni Chief ito? Mag-extend siya o ipapasa na sa susunod na Chief? Well, we're not looking at any timeline by now or deadline, but this is urgent. Urgent itong mga kaso na ito, and we don't want to really prolong the reinvestigation na gagawin because sabi nga natin, we owe it to our people, we owe it to the families of the victims na matagal na naghahanap ng hustisya, at yun yung commitment po ng Philippine National Police. Yun din po ang sinabi ng ating SILG kahapon sa ating mga commanders during the command conference na kailangan nating ipakita sa ating mamamayan na seryoso ang gagawing pag-iimbestiga ng PNP. Wala tayong sisantuhin dito at wala tayong sisinuhin kung sino man ang masasama sa investigation po na ito. Moving forward, paano nyo po pinaplano i-deal yung brand, one of the brands na binibigay sa PNP? Killing machine, syndicate, how do you plan to address that sort of branding? Like I said earlier, sir, this is really a challenging time for the PNP, and we hope na, sabi nga natin na we hope by exposing the people behind this killings, behind this alleged reward system, that's the only way we could really rise above these challenges po. At yun yung ibibigay po nating commitment. Hindi natin masisi, sir, kung ganon yung mga branding ngayon ng PNP, but we hope that the people watching us right now would understand this is the norms of the whole organization. There are a few people, yes, at lumalabas ngayon itong mga few names po na ito, but this is not the norms ng buong institusyon. Sabi nga natin, individual choices natin yan. Kung ikaw ay binigyan ng isang illegal na orders, it's up to you. You know, you should have considered your oath to office na sinasabi naman doon na hindi talaga tayo dapat gumawa, hindi tayo dapat sumunod sa maling utos, and individual choices ito, and we have for those people responsible for this alleged killings, alleged reward system, they will have their
day in court. Sabi nga natin, wala tayo. Sa ngayon, wala tayong ipipinpoint, wala tayong i-mention ng mga pangalan, but all of these cases will be definitely be open for investigation and lahat po ito ay iimbestigahan. And we intend to file cases the soonest possible time. Yun po ang gusto ng ating Chief PNP as well as our SILG po. Hanggang sa balay mo, baka may Updated na ba yun pa kayo? Okay. Yeah, my apology sir. Buhay po yung driver po ni Wesley Barayuga po. At kasama po siya sa magiging complainant po doon po sa kaso. So frustrated murder po ito with respect po doon sa driver po ni Barayuga kasi nabuhay po siya. But doon po sa kaso po ni Wesley Barayuga, like I mentioned earlier, iniintay lamang po natin na mag-appear po si Mrs. Wesley Barayuga. Meron na pong naka-prepared po na affidavit. Kailangan pong reviewin po ito at basahin din po nila kasama po yung kanilang abogado. At kung meron pa pong idadagdag po doon sa affidavit po ay open po ang PNP. May pinapare lang pong affidavit po. Of course, with the assistance po ng kanilang abogado. And as soon as mapirmahan po ito, ay naka-ready na po yung ang CIDG to file these cases po. Sorry, makulitin ko lang. Ang respondents, Garma Leonardo, Mendoza, Mariano and si alias Tox at yung gunman po. yung Nelson Mendoza. Si Nelson Mendoza po ang naging participation based pa rin po sa kanyang statement during the Quadcom ay siya po ang inutusan po ni Santi Mendoza na maghanap po ng Nelson Mariano po. Nelson Mariano po ang inutusan po ni Santi Mendoza na maghanap po ng tatrabaho po dito sa kaso po. Kasama siya. So kasama po siya sa kakasuhan po. Kasi siya po yung supposedly kausap po ni alias Tox na nagbigay ng mga information as to the whereabouts ni Wesley Barayuga at siya rin po yung nagkumuha doon sa gunman at siya rin po di umano ang binigyan ng 300,000 ni alias Tox as kabayaran po doon sa pagpatay po kay Wesley Barayuga. Yan rin yung kausapin na kasama din. Siya po yung alias Tox. Okay. Siya po yung alias Tox. Siya yung nagbayad, ma'am. Kaya sa pizza. Yeah, siya po yung alleged ding nagbigay po kay ng 300,000 sinasabi na galing kay Garma. Ayan po. 300,000 po. Sinasabi po during the Quad Committee po. Ma'am, tama ba? Kaya Fox kasi kausapin ng pangalan. Possibly po. Kasi malayo po yung possibly po. We have to check po. Pero yung task ng yung CIDG yung nasa, sino doon? Yung Pascual yung Yes. Staff Sergeant. Ano yung Nelson Mendoza? Dismiss po na police po. Pascual? Oh, sorry, yung Nelson Mariano. Civilian siya? Nelson Mariano po ay dati pong police po na na-dismiss po nung March 2017 po. Yung si Pascual po is Staff Sergeant po. Ulysses, ma'am, ano? Yes po. Wala nang paramdam, babalik siya with Siguro po ma'am, hindi na po siguro siya babalik po kasi sabi nga natin, flight is a sign of guilt. So if he's watching right now, siguro it would be to his best interest to cooperate with the investigation po because he was really positively identified by the two vital witnesses as the one using the Mitsubishi na adventure po. General, to recap, yung Barayuga case, isang murder, isang frustrated murder. Yes po, sir. Yes po. Si Pascual po, in fact, under restrictive custody na po siya eh. But after a few days po, nagpaalam na may kukunin lang daw sa bahay at babalik. Pinayagan nung duty, hindi na po bumalik. Kaya nirelieve na rin po itong duty at that time. Yes po, after po yun. Nung lumutang po yung pangalan po niya during the backtracking at we take into custody po yung dalawang vital witnesses na nagbigay po ng statement na ginamit po kasi yung RFID niya. So doon po nagpunta po mismo doon yung vital witness natin nung pinuntahan siya at sinabing bakit yung
RFID niya yung ginamit. Sinabi niya na ang may gamit nitong adventure niya ay si Ulysses. Klaro ko lang. Itong si Staff Sergeant Ulysses Pascual, nagpaalam hindi na bumalik. Yung pinsan, kasama ba sa kasama? Yes, identify po sila ng mga witnesses na nakasama. Tumakas. Hindi po. At large po yung pinsan niya at saka yung dalawang si alias Jeff at saka si alias. Ang under custody lang po ng PNP si Ulysses kasi police po siya pero umalis din po, nakawala din po. Ayun. So, doon na po nagtapos yung question and answer portion kay patungkol dito kay General Fajardo. So, napag-alaman po natin dito na meron po talagang mga gumugurgur sa mga LGU official noong panahon ni Digong. At posible na itong grupo daw po ni Albotra ang gumurgur din sa grupo ni Barayuga. Ay, dito pala kay Barayuga. So, Mayor Halili at Barayuga case, iisa lang ang posibleng suspect. Ayon po dito kay General Fajardo. Adik talaga si Duterte sa paggurgur. Ang sabi ni Garma Kerwin Espinosa, adik sa paggurgur. Eduardo Bautista. Gurgur na lang po gamitin ninyo, Kuya Eduardo. Yan. Kuya Gardoza, hello po. At Cristobal Cuartero, kaya PNP Protect Garma, Protect Kerwin. Dolly Babes, Lo Uldeng. Opo, tama sa hanay ng PNP. Ang mismong big time kriminal. O, ganda ng record ngayon ng mga pulis, PBBM, admin lang sa Kalam. At Elori Mamawag, magaling si General Jean. Alam niya lahat nangyayari kaya madali niya nasasagot. Yun po ang kanyang trabaho eh. Dapat alam niya talaga lahat. Medyo nagkakamali lang siya sa ibang mga info, sa ibang details. Katulad nun, buhay yung driver ni Barayuga at yung sabi niya, Santi Mendoza yon at Nelson Mariano. Yan. Manuel Sumang, I'm watching from NYC, USA, Bronx, USA. All the problem in the Philippines, I think. These are the people involved, Bardigong, Bato, and Bongo, once and for all. Nelson Ambal, salamat at magkaroon na ng katarungan ng mga biktima ng EJK. Di man kayo makulong pero magkakasakit kayo ng sakit na walang lunas. Sana nga po ay mahanap na natin ang justisya dito sa ating mga biktima, ating mga kababayan na biktima po ng EJK. Diba? Totoo yan, meron talaga eh. Ako, malakas ang aking paniniwala. Meron talaga. Nagbalik tanaw po ako sa mga balita nung mga nakaraang panahon. Meron po talaga. Meron po talaga, hindi po maikakaila. Hindi nila maitatanggihan. Meron po talagang mga dyan. Mayroon po tayo mga nakikitang mga balita dyan na talagang etong si Marvin Marcos dapat ibalik to sa kulungan kasi hindi po makatarungan yung ginawang pagpalaya at na-reinstated pa bilang pulis etong si etong si Marvin Marcos. Grabe po ginawa kaya Mayor Espinosa, Rolando Espinosa ng Albuera, Leyte. Kaya sana nga talaga makakuha po ng hustisya ang ating mga kababayan patungkol po diyan sa EJK. So ako po ay magpapaalam na sa inyo, ingat po kayong lahat. Nasan mang panig po kayo ng mundo maraming salamat po sa inyo pong pagsama dito sa aking live. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po, ingat po kayong lahat diyan. Thank you po sa inyong pagsama sa aking live at mamaya po, baka makapag-live pa po ulit ako, baka makabalik pa po ako ng live mamaya. Kuya Marvin, thank you, salamat. Kay Nanay Merlita, ayan, salamat po. Bye-bye po sa inyo, thank you po.